So this morning, handa mo na ba yung papel, ballpen, ang mga batanon akong i-encourage to make your own or have your own notes para in kaso kung you will experience the things nga ito ang matapik na to in every Sunday na to, na ako'y balikan, na ako'y basahon. Na ako'y makayang, uy, nakadumdum ako naman ito'y wali si Pastor ako kanini asa dito na bit, so balikon yung basa. Now, at least na may notes. So this morning, atong topic is about rest. Kinsa ganahan na diri mo pahuway. Amen. Amen. Ano nung sa tanong ganahan pa pahuway, no? Pero lahi kung kayo pag ganahan pa pahuway. So kita tanong kasi ganahan mo pahuway din. Pahulay ba ka? Di si dayon. Pahulay lang. Kasi ganahan mo pahuway din yung amen. Amen. Isa kikapoy na trabaho with amen. Amen. No? Sa mga mother na tuloy na, kikapoy rin sila bang bata ba? Galing na to ang mga workers na to, ang mga trabahante na to, ikapoy na rin sa duty. Mga negosante na to, ikapoy na rin open sa iya, ito ang negosante na to, only negosante na to. Ikapoy na rin open sa iya ang store. No? Siya ito ito sa operate, sa scan, sa kanan. No, kita tanan, sometimes in our life, we experience worn out. Isa na ka-experience na worn out. Kanang feeling ni mo, bilhin ako. Ikapoy na kayo ko. Undang ako. Kung trabaho, kapoy na kayo. Hindi nakadumdum ka na ulit kay Bayro nun monthly. Sunod na lang. Nag-aasat ako chance. No? We all feel tired once in a while. Pero tayo ba po nga tao loves to work. Na may kailangan mga taong ganahan din mo trabaho. Alam mo, maski nung wala kami ito trabaho gyapon. Maybe. Tawag ka na nila mga hardworking. Diba? Si Mikey. Nasa sa term gigamit pa na, ang tawag na is workaholic. Diba? Kung na-ay alcoholic, na mahilig yun mo inom ng alcohol, na ako'y workaholic. Ang workaholic is katupong igmon lang sa trabaho, maluya siya. Bisa kailangan. Mga katigulangan, si nanay siguro, tambay sir, si nanay siguro, mga usahan daw siguro, galing ng trabaho, mabuyan siguro siya. Magkatay naman mga katigulangan na ito, basta pahuway, wala sa trabahoon, maluya na doon sila. Kung nagaling na sa trabahoon, kanina, mo-uptick sila po. No? But, having this work life, ended up burning out ourselves. Ako nakita ng post, pwede mo kung kisitig yung post na ito. Ang iyaang, sugod sa nakatrabaho siya, iyaang life na kuno is mata, kaon, trabaho, ulit, tulog, mata, kaon, trabaho, ulit, tulog. Inaanak na yun yung sequence yung life. Naka-realize siguro ko siya na, wala naging ko life. Pero mo na lang niyo kinubuhin ako pag humana ko mata, trabaho, trabaho, sa balay, Facebook ginagmay, TikTok ginagmay ulo. Pag mata niyo, uy, mata, trabaho na po balik. No? That is the reason why God wants us to rest. He even showed us that when He created the heaven and the earth, when the Lord created everything aning kalibutan, kung sa iyo sa Genesis, on the seventh day, kung sa ibuhat ni Lord, Papaway. ni pahulay si Lord. Si Lord ba kapuyan dili? Ni pahulay ba si Lord? Si Lord ba kapuyan dili? Apoy. Kapuyan? Si Lord dili kapuyon, kaya ang Ginoo Diyos. Mahayag na experience sa iya. Pero nga naman, hindi pa hulay si Lord sa 7th day. Nga naman pa
yun si Lord sa kinalasan ng adlaw sa tigpapabuhay. No? This is for us to have this example as kita nga mga anak sa Diyos o siya ang atuang amahan. Amen? Amen. Ang mga bata, sa yun ba kayo tudluan? Diba? Hindi karon dali pa kayo makakapon. Ipainom mo sa tubig, hindi na lang anak na siya. Dali na kayo kakapon, mga bata. So kita po nga mga anak sa Diyos, gitagaan pag-example sa ato ang amahan sa langit nga, igabot sa kapitong nga adlaw mo, pahuway. So kita po nga mga anak, dapat ato sa sulbanan kung saan ang ibuhat sa ato ang amahan. So dapat igabot yun sa adlaw na to, matigpapahuway, magpahulay ka. Amen? Amen. Ang may ubangod nga mangyawat ng may nalangin ni ang Domingo nga one, isa mo ka sa akong itrabahoan karon ang Sunday, gihimo nila og plus 70% sa total na sweldo. Ang pinakuha no, 70% ko. Kung ano pa niya may 70%? Kay nasayang siya sa ang klase nila dito sa aming itrabahoan, Saturday, Sunday, para maka-attend ng mga estudyante. Kabalo ko siya nga wala yung duty Sunday, himanin ba lagi? So gibuhat sa kag-iya, iyang himong 70% ang dugang sa sweldo para lang anay mo duty ang nadawa. So ang upan, naay ng duty karon dito, wala na sa kasimba karon. So, iglantaw ba kayo, ilang po gigamit ang ilang adlaw nga rest day para makita o kwarta. Pero ningon ang Ginoo, you have to rest. So, kita as mga children ni Lord, nagsige yung taglantaw kung saan may buhat sa Ginoo. Kung ang bata nagamay, iya ang papa palahubog, dako sa bata, ang saan nito po? Ang bata, ang kabalo na po mo, Pino. Kung ang papa hindi ng sigarilyo, suguol pa yun nga doon, at sa pampalit ng sigarilyo, hindi hidaan. Then, basta ko, ang papa ng ano, nagsigarilyo naman ka, nabata pa man ka. Ano man, nakaawat siya sa iya ang amahan. Karon, when the Lord created, nag-work si Lord for 6 days. Ihimot niya ang langit, ang yuta, ang kanang mga tanong o mga hayop. Kita gihimo kaniya, pero ika-7th day, ni pahulay ang atong buhay ng Diyos. So God, as our Father in heaven, after working 6 days and making everything align, maskin pa ang mga planets, iyan na nang ipang-align tanan, we, His children, we should also rest and not burn all of our time in working. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Atong open ang Bible in Luke chapter 10, verse 38 to 42. Narita na yung amen. Okay, verse 38. Ngayon siya tare. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. 39. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. 39, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. In my Bible, please underline that word, by myself. To do the work by myself. Underline na sa inyong Bible. I-highlight ko naman highlighter. Next, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better,
and it will not taken away from her. So when the time we usually go and sit and listen to the Word of God, that is usually Sunday. This story, we don't have to, wala na siya exact time dyan kung ano saan siya. But for us Christians, the only time nga mulingkod ta o maminaw ta sa pulong sa Diyos is on Sunday. Tama? Kisa pa ba na-time ninyo nga nilingkod mo, ipahuway mo, naminaw na magpulong sa Diyos? Usually, kung naamang ganit mo sa inyong balay, hindi mo ka-focus. Naman, dagan kayo trabaho, dagan kayo distraction, nanapoy mo silingan, mo ayaw, parhod na po ng iro, nanapoy shopping abot. No, hindi ka ka-focus. Dagan kayo o manintal ni mo, dagan kayo o mo kuha sa imo ang attention. So, Mary sat and listened to Jesus while si Martha, sa iyong ibuhat, she was busy making dish or all the preparation for the Lord. But in verse 14, Jesus said, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken from her. So while si Martha was very busy working, even if wala man yun po'y sayo kung preparan niya si Lord. Diba? Tignan mo yung bisita sa inyong balay, dili yun sayo na mag-prepare ka. Ano man, aron na kay pakaon sa inyong bisita. Pero usahay, aging preparo na ito, nalimta na nato ang pinaka-main essence na nung naabot ang imong bisita. Naabot imong bisita para bisitahon ka. Pero wala ni mo sa na-entertain, why? It is because sobra kay kakabisi kung usang ito mo ang iyan ka. Supposed to be, ang iyakang pag-istorya o ta sa imo nga niabot siya sa iyong balay, dibisita siya paskin layo kay ng lugar, niabot siya sa iyong balay. Dagan na may kagisikaso pa, pagkaon niya, ang pan, electric pan, ang TV, pagdala ng TV, then hikay na ka mga pan, mga kuhan, wala ka na sayo, nga ang iyan yung pinakatulungan niya ito sa dito, kay mangutang sa limo. Dili siya kasturya kay, ay kadili na, magawa sa upan. Dugay na ka sa dito tinagan. No? The reason why Mary is so angry, Martha was so angry to Mary, she was doing it all by herself. Kung ikaw lang nag-work, tapos ang imo ang kauban kay wala ni tabang, samot yung ka-aburido. Amen? Isa yung ka-experience nila yung tanan, ikaw grabe na nimong trabaho yun, imo ang tapad, wala na work. No? Sa mga estudyante sa una, kung napang may mga cleaners, grabe na nimong panampaso, nagdumulay na yung ang sigot yung dinampaso, then imong mga kauban, nag-sakir-sakir lang og lampaso. Sa opisina, labi na kayo na mo panilhig, labi na kayo na mo map-map kay aron limpyo ang iyo ang trabahoan. Then, yung kita lang na mo sa kakauban, nag-make up. Ikaw pa yung pangayon, may blush on. Imbis, okay lang yung mga natin. Wala! Ano ba? Aburido na kayo mumoto. Ako rin sa trabaho, sige. Natawa si Martha. Okay lang ta, yung ibuhat naman, nalipay ka siya, kaya si Lord, bibisita si Jesus sa ilang balay. Lipay ka siya, nag-prepare siya yung food. Pero, kung saan may nakapasapot ni Martha, wala siya gisapot, kaya nagtrabaho sa kayo. Gisapot siya, kaya nakita niya si Maria, at nalingkot na dito, naminaw ni Jesus.
Wala sa kagwan, taninulo lang yun siya ni Jesus niya sa verse, ano mo sa mali? Verse 40, but Martha was so distracted by all the preparation that he had, and she came to him and asked, wala kagwan kasi Martha, ninulo lang yun siya ni Jesus yun. Nagpalaban na siya ni Jesus, kaya naman si Mary, dili yun kagets. No? Maski siguro, iyan ang bundak-bundak ng plato o mutigog. Mga tayo, mga inanang na tao, ano ba ito ang magtrabaho, yung dilit? Ganahan ba ito ang magtrabaho, kung na yung tapat, bundak-bundak ng mga trabahoon. Kaya araw nga yung malunggan, mantay, makagets na siya. Nagtrabaho, kundri, yun siya, nagtrabaho. Alam ko sa una si tatay. Mag-ayon na sa eksakyanan si tatay sa una. Pag siya pa o sa okay pa na siya, kadagaya ni kapuyo na sa tatay trabaho, niya naman sa kwarto doon. Huwag ko rin kabalo ko, nalabaho ko rin sa sakyanan. Pag umayang trabaho sa sakyanan, basta kapuyo na siya, iyan na nagbabundak ng tools. Runggan na lang mo, kami dito po namin. Kaya, ayan, kaya rin, hinay na magdoon sa mga tay. Wala sabi ko, kasabi siya, kuhan. Nanabang na magtrabaho. Naman, nag-gets naman na mo, gusto rin siya magpatabang. Kaya tingnan namin yung, asa pa may kuhan na tayo, tatay na wala, tatay. Tatay na rin ito, ibuhat na niya ang sagot ni Lord. Nag-bless na siya. Kami na lang dito, may naaala dito sa tornilyo dito, wala na din tatay, kaya mahuway na. So, natawag ko tayo, si Martha, grabe na kayo siya ka-focus yung trabaho, bundak-bundak na siguro siya, wala na siya nagpapalabas ka, nagpalabanan siya ni Jesus. Wala siya ni direct ni Mary nga, Mary, kabangin mo direct dugin kita mahuman na niya. Wala, pero direct siya ni Jesus, isumbong siya. Ano siya? Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Hindi na pa yung si Jesus. Ignara ko na siya, Jesus ko. Patabang mo sa kuha, matikuya na mo kayo trabaho. Siya, naglingkod na siya sa matilay. Pero niyon, si Jesus nga, na-distract ka ka, Martha, sa mga trabaho ko mo. No, which is dili siya importante. Si Mary, mas ipili niya kung kunsa ang mas importante. Amen? Kinsa man yung mga tao na mas ipilit kung saan ang importante. Hingi ay yung tapat. Muna mga itsura ka. Ipilit niya ang mga mas importante kaysa sa trabaho. No? Pwede mo tanang overtime ka rin sa trabaho. Pwede mo tanang sa mag-open ka rin sa trabaho. Pero wala. Naas na delay. Kaya nasayod ta na naapay mas importante kaysa sa tuang pagsatak sa natrabaho. So si Mary was happy. Siguro pa rin time siguro kung naulit kayo si Martha. Kasi si Mary siguro, sa mga naminaw na siya ni Lord, nagsige na siya si gising. Sige na happy isa ba makakita ba makadungog sa pulong ni Jesus. Happy kay si Mary while ako sa grabe o trabaho. Remember that in 1 Samuel chapter 15 verse 22, niingon dili si Samuel, what is more pleasing to the Lord? What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or obedience to His voice. Listen, now, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. In short, si Martha, mas grabe na niya trabaho dito, nag-sacrifice siya kayo, kaya naman naabot si Jesus, pero pag-abot niya ay sa Ginoo, di ay importante ang imo ang mga sakripisyo. Ang importante ni Lord, ang imo ang obedience. Ang imo ang submission sa iya, mo ay mas importante. And God said to us, ang usa sa mga voice ng giingon ni Lord sa atoa. Matthew chapter 11 verse 28 to 29.
ka-memorize mo ani. Kung wala ka-memorize, nakadungog na mo ani. Matthew 11:28 to 29. Sige ingon. 11. Come, holy faithful. Okay. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang uban ng mga mga tao na mawala ka sa pagkaling niya ng pulong, sahay kay mahadlok sila ng niya ng verse. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and I will find rest for your soul. Because, brothers and sisters, rest is very important. Muna ningon sa Lord, ang ganahan mo pahuway, duol na ko. Amen. Amen? Muna kita karon mga kaigsunan, imbes na mag-remain ka sa itong mga balay, pwede mo ka magpahulay sa itong balay, pero kay ganahan ta mo pahuway sa ato ang mga kalag, ni duol ta diri ni Lord, diri sa ato ang balay, alam po kanan. Kaya kita, igsoon, we have also to rest our souls. Pero, tanan nga mo ani diri sa simbahan, gusto og kapahuwayan sa ato ang mga kalag. It is stated in Matthew. Na kung ano diri ang ipahulay sa atong buhay nga Dios sa ato ang mga kalag, I will find a place to rest for your soul. Para mo rest ang ato ang mga kalag. Dili mo rest ang ato ang mga mata. Sa ayong ba no ani simbahan, ang sa katumong nila, bato ang simbahan na naman, ako insomnia magud. Nganong mo tumawag simbahan ng insomnia? Sa simbahan magud makatulog to. Pero sa balay di ka patulog. Muna nga, naagin yung mga kailan ninyo, mga friend ninyo na na-insomnia. Mabasahan niyang Bible. Tulog na. Ang upan ng good key, mabasa yung Bible kagaya, katulog na dahil. No? Aminin man natin o sa hindi, dili ta si Superman. Amen? Dili ta superhero nga dili kapuyon. Maskin nga rin superhero kapuyon. Hindi tiklantawan dali og Superman. O kanang mga superhero karon nga Spider-Man o isa ba ng mga man. Naay part sa ilang mga movie na ikapoy na sila pagka-superhero. Trabaho na lang. Ikapoy na kayo sila o tabang sa mga tao. Ano man, dili na maganap o tabang ka ng tao. Muatos na dali, kinasa kitabangan, ginimaniman na ako'y na-aksidente dito. Wala na na tabangan, sila na po may sisihon. Igsuan kita, igsuan, dili ta mga superhero. Aminin na ito na. Kinahanglan kita tanan mubaton jud o pahuway. Amen. Amen ba? Kinsa ganahan mo pahuway? Amen. Amen. Ay po handog ng pahuway. Kahit na pahuway ito rin yung yun na una. Exodus chapter 18 verse 13 to 18. Nga naman importante kayo na mapahuway ka. Nga naman importante kayo na dapat dili na to yun gulpihon akong lawas sa kahagod sa trabaho. Exodus chapter 18 verse 13 to 19. This time, nani daghan kayo nga tao nga niadto ni Moses para magpatambang. So si Moses ani nga time, siya mo'y burak o judge, at the same time slash, siya mo'y pari, ani nga time, siya mo'y tigukom. So kani niya ito basahon. The next day, Moses took his seat to serve as a judge for the people, and they stood around him. Nagtawag na basahan na to. And they stood, meaning gatindog. Nagtindog ra ang mga tao nagtagad ni Moses gikan morning taman sa
evening. Imagine na si Moses siya mo'y judge or siya mo'y doktor. Dahil iya mga pasyente kapila, gikan buntag, tamang gabi, dili pa uso ang lingkuranan sa unang isuan. Gatindog ang mga tao, gikan buntag, tamang gabi. Nakitaan siya sa iyang father-in-law. Verse 14, when his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, supposed to be, ma-proud kayo yung father-in-law, no? May grabe kayo, di ba nagpasyente sa akong anak ko? Di ba nagpang niduol sa akong anak, akong in-law na ko? Pero niingon siya, he said, what is this you are doing for the people? So, saan mo na yung gibuhat, Moses? Verse 15. Wow, what 15? Why do you alone, nga nang ikaw naman usa, naglingkod, nagsit as a judge, while all these people stand, meaning nagtindog na sa tanan, around you, from morning, taman sa gabi, gatindog na sila, nagtagad na sila na kung ma-entertain ni Moses sa ila ang problema. 15, niingon si Moses, Moses answered him, because the people come to seek God's will. Minsan nakadumdum sa mosaiklo. Balaod sa unang panahon nga base sa gihatag sa balaod sa Diyos ni Moses. So sila mga katawhan sa una, nasayon na sila na tanang balaod nga gihatag sa Diyos, gipaagi ni Moses. Mao nang daghang tawo nga niadto ni Moses, nag-seek sila og advice ni Moses kung unsay kabubuton ni Lord sa ilaang kinabuhi. So daghan kini nga tawo nagtatapok sila para mangita og advice ni Moses. So diingon sa verse 16, whenever they have dispute, kung naay mga away-away, it is brought to me. Ilang ginadala ni sa buka ni Moses. And I decide between parties and inform them God's decree and instructions. So in short, si Moses, siya mo'y nahulog na judge, at the same time, siya mo'y nahulog na pastor. Ano yung natanya? Ano man? Inay mag-away, siya mo'y maingon, ay brother, ikaw yun mo'y nasa iyo. So masa may ingon sa Ginoo, o may advice ng Lord sa inyo So iyan yung hatagang advice ng duha ka nag-away. Ang duha ka nag-dispute. Verse 15, 17, nag-iyon sa Moses' father-in-law, nito ba? Kung sa tingin niya, what you are doing is not good. Daghan kaya tao, nag-advise ni Moses. In short, si Moses medyo sikat-sikat din siya ng niya, kaya daghan magmudul sa iya magpa-advise. Pero ningon ang iya, ang father-in-law, this is not good. Kung sa ingon ni verse 18, you, ikaw, and these people who come to you will not only wear yourself out. Dili lang ikaw mo'y kapuyon sa pag-entertain aning kadaghang tao. Hasta ang mga tao nga nagtambay, nagtindog niya, nagtagad, sila na po'y ma-entertain, also po sila po kapuyon. No? Kinsa na yung nakasukad rin at doktor. Pagtagad pa lang sa appointment sa doktor, kapoy na nagtagad, naglingkod pa kita. Inyong appointment alas 7, ang doktor mo aboto alas 9. Nagpila pag yun mo, entertain ka alas 11. Grabe na kayo mo tibok adlaw, reklamo na ka. Ang mga tao ni Moses, na nagtagad og advice, gikan buntag, taman, gabi, wa pag yung lingkuranan. Nagtinundog pag yun na sila. Stood. In short, ibutong ko yung daing term din, stand. So, niiwan ang iyong father-in-law, uy, sayo ni mong gibuhat. Nga naman, dili lang ikaw may kapuyon, hasta ang mga tao kapuyon sa pun. Niyo sa Leo,
The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Dili nimo ni makaya nga ikaw ra usa. Because ang trabaho nga imong gitrabaho sobraan kabugat. So Moses is working this time and serve as a judge for all people. The same time, siya po may nag-advise kung saan may will ni Lord sa ila. So, igsoon, when the work is too much, kung sobraan na kadaghan mo ang trabaho igsoon, i-share ko na. No? I-share, isa dili ka na mong share ang trabaho dali. Hindi ka na mong share ang trabaho ba ka na? Imbis, bukat na kayo, dagan na kayo trabaho pwede na po di mo tayo hatag nga, ikaw sa trabaho, anin niya. Pero kay aging kay di ko kaganahan trabaho sa uban, ako na lang anak, kay mo, gyapon, siguro gyapon ko trabaho na yung trabaho. Dili niyo makuha ako ang sakto na gusto. Imbes kay hatag niyo yung trabaho, ano man niyo, diha, ang father-in-law ni Moses, the work is too heavy for you. Sobrang kayo nakakapoy na trabaho, ihatag na. It is, you cannot handle it alone. Ihatag na sa uban. Moment na lang si Lord, come to me, and I will give you rest. Tanan na burden niyo, tanan na gibugatan, agi sa kakapoy sa inyong pagparabaw, ano mo sa kuha? Ano mo sa kuha? Yun si Lord. And I will give you rest. Kasi nakabantay ninyo nga maski pa ako mag-pray ka, mag-pray ka, dili ka na natong giampo, kabangan ka ni Lord. Why? Ano ka nga? It is because you are still holding on sa imong self. Yung nga si Lord, di ba, sacrifice is dili siya mo, wala siya nahimuot sa sacrifice, mas nahimuot siya sa obedience. Naman. I don't know kung naka-experience mo ani, pero ako na i-share ka dyan. Minsan na yung naka-experience nga, nag-ampo mo, pero wala niyang gidayon, hindi nga naman, feeling niyo kaya pa ninyo. Ngayon nga, pangayog tabang ni Lord, pag-ampo, yan na yung nga, ay, kaning ni burog, kaya pa man ako ni Unya na ko mag-ampo, katong mga lisod-lisod na part mo, ito yung ihatag ni Lord. Kaning mga butang nga burog, kaya pa na ako asa niya. Di sa ako ihatag ni Lord. Ano man, maulaw po ka ni Lord, siguro no, nga, grabe niya katiman sa mga tao, ang mga stars, yung pang i-align, ang mga solar system, yung ipatuyog na dili mapangga, ang moon ng stars. Dili ako pa yung ihatag, gamay naman yung nabutang, ako na lang ani. Kasi experience ani. Gamay pa niya Lord, kaya na ako ni. And when the time nga, katong gamay nga butang, wala ni mo giampo ni Lord, kinayon ka nga burag, kaya pa ni mo, hinda ko ang problema, imo na lang isang at ni Lord. Lord, di na ako kaya, Lord. Ikaw na yung bahala ni Lord. And you will experience nga that time, nga ningon kang kaya pa ni mo, wala yun nang nilabot si Lord. Ano naman? Gusto niya may balaan ni mo, magsuon, na dili ni mo kaya kung wala siya. Maski kung sa panakagamay nga trabaho, dili ni mo makaya nga ikaw lang usa. Nantawa si Moses. Feeling kay niya, kaya niya i-handle tong pila ka milyon nga tao nga nagpila sa iya, gikan morning taman evening, hantod nga na nakakita sa iya, uy, di na ni maayo. Daghan na kayong tao, ikaw ra o sa judge. Ikaw ra o sa may nag-atiman. You will work yourself out and the same time, imo asako kapuyon ang mga taong nagtagad sa imo. Isoon, dili ka magpakaroon nun na kaya na to. Dili ka ko ikaulaw diya sa Lord, ni Lord nga, Lord, kinahanglan ko tabang. Gusto ko mo pahuway.
I need you. Isaiah chapter 7 verse 11 to 13. Nag-ingon dire sa Isaiah, nag-ingon to ni Ahaz. Verse 11, nag-ingon siya, ask the Lord your God a sign, whether in the depths or in the highest of heights. Verse 12, pero si Ahaz, nag-ingon siya, I will not ask. Isa pangayong sign ni Lord, Ahaz. Pangayong sign ni Lord, pagampo. Pangayong sign ni Lord, basket pa ko sana, kalalo ko sana katakas, hatagan ko sign ni Lord. Pero niyo si Ahaz, dilig na ko, iya si Lord eh. Ano naman, I will not put the Lord to the test. Siya nga, dilig na ko, itistingan si Lord. Dilig na ako, apoy-puyon po si Lord. Hindi po na ako tistingan si Lord sa iya ang kamay. Mutabang niyo si Lord ako, kabalo ko po, hindi na ako kinangalan mo as the Lord. Pero kung sa inyo ni Isaiah, then Isaiah said, hear now, you house of David, is it not enough to try the patience of the human? Will you try the patience of my God also? So wala na ba ka, dili pa ba enough sa imoa nga nawala na ang patience sa mga katawan sa imoa? Maskin ba di ang Diyos? Imo pa yung tangtangon ang iyang natitira na patience sa imoa? Iksuon sa iyo mo yung kayo yun, kinahanglan ng yun mo ask kay Lord. Kinahanglan na kita mangayo yun o tabang diha ni Lord. Brothers and sisters, let us not hold ourselves in going to God, in talking to God, in praying to God, in asking the Lord for signs. Kinsay naka-attend na prayer meeting ni itong Friday. Amen. So sa ito yung message na tutungtong sa Friday about kang David na nagtago-tago siya kang King Saul, ipatyon siya ni King Saul. Usapan mo iyan gibuhat. Pwede ko to siya makiglaban ni King Saul. Ano man, naman siya 600 kasundalo ko yung si David. Pero mula sa nagkikaway, ano man, nangayo siya sign ni Lord. Yun siya, Lord, si Saul ba mo ano yung magigdire sa lugar na akong gitaguan? Ngayon si Lord, yes, mo ano si Saul. Yun siya, Lord, kung mo ano si King Saul, itugyan pa ko ano yung mga tao dire karon ni King Saul? Ngayon siya, oo, itugyan kanina. Ilang nihatak ito kang King Saul. Para dili lang magubak ang ilang syudad, syudad Gamayra. Ang mga sundalo ni King Saul daghan. Itugyan kanina ni King Saul. So, sa gibuhat ni David, niadto siya sa wilderness, dito sa natago-tago sa kabunturan. Sige po pangita si King Saul dito sa kabunturan, pero wala din sa kakita. Kung wala na kayo si David the Lord of signs, of answers sa iyang mga prayer, dili yun sa yun makabalo nga si King Saul mo adto dito sa iyang itaguan na syudad. So on, it is very simple, the key to rest. You just have to put everything that is burdened you diya sa tungkuhin Diyos. When the time nga naglisod na mo sa atong kinabuhi, surrender everything to the Lord. That's the reason why the Lord said, come to me, duol mo na ko. All of you who are tired, tanan ng ikapoy, and those who are heavily burdened, and I will give you rest. Kawagyan niyo ang music team. Tapos sa tabangan.
So today, as we celebrate this day as our communion, we are asked by the Lord to come upon His feet. And this morning, we will have a chance to come upon the Lord to remember His Son, Jesus Christ, the Savior of our lives. He said to come to me. And as we come to God, let us surrender all our burdens to Him and accept the peace, the love, the joy, and the righteousness of Jesus as He offered His life for us in exchange of our sins. Ako yung nasa loob ko dito. Brothers and sisters, gihatagan ka kahigayunan ni Lord to rest. And gihatagan na niya o chance nga mapahuway pa. It is because we are still alive and we still have a chance na mapahuway ang kalibutan. And samtang kita nagpahulay igsoon, naghatag si Lord sa iyang only Son to suffer in our ends. Siya mo'y nag-suffer para sa adoa so that you will experience the peace in resting, the joy in resting. Mabatin niyo ang kalipay sa pagpahuway. So we will practice if you notice the bread and the wine, wala na mo na siya ipa-distribute sa inyong ang seeds. Why? It's because the Lord said, "Come to me." The Lord wants us to come to His presence. God wants us to come upon His feet, to take His yoke. For His yoke is easy. So, let us come to His presence and take the bread that symbolizes His body and the wine that symbolizes His blood. Ang yang pwede tamupila para sa pagkuha ng tinapay.
Ayun, ganito ta sa screen. Sundan na to ang lyrics. Luke chapter 22, verse 14 says, sa pagkakot sa takna sa palihapon, itangok si Jesus sa kanaan uban sa mga apostolos, o mingon siya kanino. Dako kayo ako ang himuha sa pagkaon uban kanino, niining palihapon sa kasulugan sa pagpasayo. Sa dili pa ako magkantos. Kay sultihan ko kamo na dili gyud ako makaon niini hangtod nga himuon kini dito sa gingharian sa Dios. Unya mikuha si Jesus ug kapa nagpasalamat sa Dios ug miingon, nawa kini ug bahina kaninyo kay sultihan ko kamo sukad karon dili na ako moinom niini bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Kung yan sa pag-isa sa itong mga tinatawag. Luke chapter 22 verse 19 says, gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Diyos. Unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila. Na nagingon mo kini ang akong lawas gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron pag-inom-nom kanako. Magandang ka. Heavenly Father, Lord, we thank you so much, God. Sa mga sacrifice ito sa cross of Diyos. Salamat po Diyos, pinaaki sa mga lawas of God. Na napuno sa labod o Diyos, adunay kapawayan ng mga kamamahan. Adunay kaayuhan o Lord, sa tanan Lord, mga balatigan o God. Anan o Diyos ng mga kasakit sa mga kinabuhi ko Lord was healed. For every stripes sa imong lawas o Diyos, adunay kaayuhan ko. Thank you Lord for sacrificing your own body O Lord. Sa silot as supposed to be we are the one who will be taking that punishment O Lord at isasalat na mong nabuhat O God. Nga ikaw, Diyos, maway sala, O Lord, hiniangkon sa tanang kasalanan ng mundo. Saksi ang mga lawas na napuno, O Lord, sa labot, sa igugma, sa mahan, dili sa mga oras. Lord, we
you will bless this bread that symbolizes your body, O God, as you partake it in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord of God. Isa kong mag-ito. Ikuha niya ang pan. Human sa panihapon, ikuha sa niya ang kupa. O nagpasalamat siya sa Diyos. Ihatag niya kini kanila ang mingon. Kini ang kupa mao ang bagong kasabutan sa Diyos. Tinimaan sa ako ang dugo naging ulam alang kaninyo. Wala pa ka? Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this wine, Lord, that symbolizes your body, your blood, God. Nandito, ulam sa Diyos. Thank you for the blood that shed, God, dito sa cross sa Calvary, Lord. Alam sa pasayluan, Lord, sama-sama. Your blood has cleansed every sin of the world. Salamat, Ginoo, na pinagi sa imong kinabuhi, imong i-sacrifice sa imong Lord. This blood has cleansed the sin that separated us from our Lord. Salamat, Ginoo, kasi Panginoon, kami dili tapos sa Diyos sa imong kapasayloan. Pero pinagi sa imong grasya, kaluoy Diyos. The sacrifice has been made. And it is finished. Salamat Ginoo sa imong anak na sa Yesu Cristo. Huwag mo ang ipasalamatan ng ganing dugo na symbolize sa dugo, pinagi ng gabino. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Lord, I thank you. Balik ko ng pagkakata sa isa pa. Chorus. We thank you, Lord, that you are still there, O God, waiting for us, O Lord, waiting for us to come to you, O Lord, for us to rest our souls, O God, sa imo, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa imo ang anak, O Lord, na si Yesu Cristo na naghatag sa iyong kinabuhi alam kami sa alam sa imo, O Diyos. Na kami, O Diyos, na ay kapahuwayan, O Lord. Na kami, O Diyos, na na-enjoy, O Lord, ang kinabuhi, O Lord. Agi kini sa loob, tanan sa iyong anak na si Yesu Cristo, O Diyos. Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, for your sacrifice, God. Thank you for your life that you have given to each and every one of us, Lord. Yang kami, O Diyos, we can enjoy the life that you have given us, O God. Salamat, Ginoo,